Mr. President, I rise today in defense of dignity, our national dignity. National dignity? Gago, di ka man Pilipino. Di ba Amerikano ka? O paano ka national dignity? Ang national dignity mo, Amerika. Kaya ka hinahabol ng Amerika dahil dinugas mo sila eh. Hindi ba Eric Sylvester ang ginamit mo? Tapos umaming ka pa na talagang gumamit ka ng ibang birth certificate. Nag-serve ka pa sa military nila. So may Amerikano ka. Hindi ka Pilipino. Putang ina ka. Kaya nga hindi ka na-confirm as DSWD Secretary dahil hindi ka Pilipino. Tapos ngayon, putang ina, para kang ikaw may-ari ng Pilipinas, gusto mong palayasin China? Gago ka, pag naglayasan lahat ng Chinese dito, puta na wala yung siomay sa Pilipinas. Mawawala yung Chinatown. Mawawala na yung mga masasarap na Chinese food dyan. Loko-loko ka ba? Tangina, wala tayong ambag sa mundo. Yung mga Chinese na yan, marami. Anak ng tinapay talaga to si Erwin Tulfo, kayabang-yabang, kala mo na. Tapos magsusorry na naman. Putang ina yan, mga Brandon Tulfo, kala mo ang tatapang eh, pero mga barangay tanod level lang naman. Kaya lang naman awayin, barangay tanod. Mga barangay chairman, pero putang ina, pag malalaking tao na, tikom na. Oh, ba't ang tapang-tapang mo kay Xi Jinping sa magnanakaw dito sa Pilipinas? Wala kang imik. Ha? Bakit? Spokesperson of the Chinese embassy recently lectured Filipinos and worse, Philippine officials on the limits of freedom of speech. We are told that criticizing a foreign head of state is completely unacceptable. Yes, sir. Sa totoo lang, it really is unacceptable. Because if the Chinese people ginawa ito kay President Marcos, kahit na ayaw natin kay President Marcos, magagalit tayo sa China. Magagalit tayo sa China. Why? Naktanti namin, presidente namin. Yung pakialaman yung presidente nyo, huwag nyo pakialaman yung presidente namin. O, hindi ba? Walang iya. Tayo, naka-uniforme. Tapos pinaglaruan natin yung presidente na, maswerte nga tayo, hindi pa tayo binobomba niyan eh. Maswerte tayo, hindi tayo binobomba niyan. Maswerte tayo, alam ng China na matigas ang ulo ng mga Pilipino, kaya ayaw nila tayong sakupin. Kasi kung may pakinabang ang China sa atin, putang ina niya, matagal na tayo sinakop ng mga yan. Sabi ko sa inyo, sampay naggagagawa niyo. Matagal na tayo sinakop ng mga yan. Pero dahil wala naman silang kailangan talaga sa atin. Kundi negosyo lang naman dahil businessman man yan sila. Putang ina, hindi natin pwedeng gawin yun sa head of state nila. Pwedeng head of state natin, babuyin natin. Pare-parehas tayo, okay lang. Head of state nila, babuyin nila. Pero head of state natin, babuyin nila. Babuyin nila, magagalit din tayo. Kung halimbawa si Xi Jinping ginawa yan kay Donald Trump, puta malaking away yan. Kung si Donald Trump ginawa yan kay sino yan? Si Russian President Putin, puta gera yan. Yan sinasabi ko sa inyo, hindi kayo nag-iingat, mali na tayo eh, pinagtatanggol nyo pa eh. Well, let me say this then, Mr. President. If you do not like how democracy works in this country, Gago, hindi lang China ang ayaw ng demokrasya sa Pilipinas, pati kami. Ayaw namin ng demokrasya dito. Bakit? Putang ina, dinadaya nyo tao eh. Walang demokrasya dito at walang ano dito. Para nga tayo nasa martial law. Sabi nga ni Leviste, para tayo nasa martial law. Walang demokrasya. Anong demokrasya sinasabi mo? Putang ina, eleksyon, dinadaya nyo. Yung mga pera ng taong bayan, ninanakaw nyo. Tapos ibang mga tao ang pinakukulong nyo. Anak ng tinapay, tapos kapag ikaw nagsalita ka sa gobyerno, ipakukulong ka. Mantakin mo pag nagsalita tayo sa gobyerno, ipakukulong tayo, inciting to sedition, inciting to rebellion, ano sa tingin nyo ginawa nitong Tarriela? Paano kung si Tarriela doon sa China, sinintensyahan siya doon ng bitay? Putsang ina, at kinuha nila yan dito, inaresto nila yan dito. Oh, ano magagawa nyo? Yan sinasabi ko sa inyo eh. Masyado na naman tayong galing-galingan to si Bendalo eh. then you are free to live the Philippines. Ano yabang no? Palibasa mayaman na siya. Palibasa sarap na ng buhay niya. Pa-vlog-vlog na ng pakain-kain ng agahan, tanghalian, hapunan. Palibasa mayayaman tong mga tulpo na to kaya kung makapagsalita, walang pakundangan eh. Kasi pag imagine mo, umalis ang mga Chinese investor dito, maghihirap ba mga ulol na yan? Hindi na, mayayaman na yan eh. Pero tayo, maghihirap tayo, tayo maapektuhan talaga. Bakit? Putsang ina, marami tayo mga kinukonsume na galing dyan sa China eh. Yun na nga lang kaya natin bilhin na cellphone made in China eh. Hindi naman natin kayang bumili ng iPhone 17 lahat. Papaalisin nyo pa yung mga yan, walang hiya talaga kayo. Again, these Chinese are part of our history. They've been here long than the Spaniards. Bago pa dumating mga Espanyol at sakupin ng Pilipinas, nandito na yung mga Chinese na yan. They've been here. Putang ina mo, sino ka para paalisin sila? Kakabago-bago mo eh. Kakabago-bago mo sila. Nagpapalis ka na ng Chinese. Putang ina, sino ka? Presidente ka?
Fuck you. Get the out. Mr. President, kung hindi nila gusto kung paano gumagana ang demokrasya sa ating bansa, malinaw po ang sagot. Layas. This is our house. Hindi sila ang boss natin at tayo ay mga tau-tauhan lang nila. To the Chinese embassy officials, you do not have the moral authority to lecture Filipinos about freedom of speech. Because freedom of speech does not exist in your country. It is not practiced. It is not protected. It is punished. So do not export censorship to a nation that fought, bled, and died to be free. Nok nung puta kina. Ako, alam mo, nakipaglaban siya. Gago. Nakipaglaban ka sa Amerika. Di ba, ano ka nga? Na-deploy ka nga sa ibang bansa na lumabang ka sa gera doon. Putang ina, kung makapagsalita to, kala mo Pilipino. Gago. Wala kang moral ascendancy. Hindi ka Pilipino. Itinakwil mo ang pagiging Pilipino nung naging passport holder ka ng Amerika. Tarantado ka. Hindi ka makabayan. Tumigil. And another recent statement coming from the Chinese government threatening our officials of, quote, paying the price for making provocations and confusing right from wrong, unquote, pertaining to our claims at the West Philippine Sea. What is truly unacceptable is a foreign government acting as if it can police Filipino speech, intimidate Filipino officials, or shame Filipino into silence. Mr. President, our government officials spoke only the truth. They defended our sovereignty. They spoke as public. Okay yun. Wala kang problema sa pag-claim natin din sa South China Sea o kung ano man tawag nyo dyan. Atin yan. Sige, atin na yan. Pero ang mali dito, Erwin Tulfo, you should also castigate itong si Tariela because what he did is not undiplomatic. Imaginein mo kung dito sa one action na ito ng isang pangit na opisyal ng Pilipinas, putang ina, girahin tayo ng China. Sa tingin mo, ano mangyayari sa atin? Kayo, mayayaman kayo, makakalipad kayo kagad sa ibang bansa. Paano kami? Yan sanang iniisip mo. Sana hindi lang yung putang ina, pinoprotektahan nyo yung mga kasamahan nyo na mga magnanakaw at saka mga tarantado sa Pilipinas eh. Yung mga tao ang nahihirapan eh. Mali yung ginawa ni Tariela. Yun lang naman yun. Sana, ano mo din yun, i-acknowledge mo din yun, and then, i-assert mo yung karapatan natin dyan sa South China Sea. Walang problema yan. Atin yan. Pero mali si Tariela na ginawa mong katawa-tawa yung leader ng isang bayan. Lalong-lalo na itong bayan na ito ay trade partner natin. It's so wrong. Kaya nga kung ako ang economic team, kung ako si halimbawa si Raplecto, o ako sino man yung nasa economic team natin, magagalit ako kay Tariela kasi nga putang ina, napaka-importanting business partner nitong China sa atin. Si Bongbong Marcos nga, hinihikayat na silang pumunta rito sa Pilipinas tapos tinatarantado mo sila. Dito talaga, alam mo, magulo isip ng gobyerno, magulo isip ni Bongbong eh. Mantak mo, tinanggalan mo, visa-free na sila para pumasok sila dito. Tapos, yung Coast Guard spokesperson mo, putang na wala naman silbi sa bayang Pilipinas yan. Sinisiraan yung presidente ng mga tao. Natatandaan nyo pag nag-i-issue ang isang bansa ng travel ban or hindi travel ban pero parang travel advisory sa Pilipinas, di ba nagagalit tayo? Nagagalit tayo, di ba? Kasi dapat kayo mag-i-issue ng travel advisory dito sa Pilipinas. Ang ayos-ayos ng Pilipinas, ito pa kaya. Ginagawang cartoons, ginagawang katatawanan yung presidente nila. Sa tingin mo, hindi magagalit yung mga yan. Pag yan, sabay-sabay umihit, nalunod tayo, Erwin Tulfo, inuwi mo lahat yan, ha? Servants of a democratic republic. Ito